Hello mga ka-right click. Andito na naman tayo ulit para sa Learn Basic. Brought to you by Right Click Computer Solution and Services. Good morning, mayong buntag, buenos dias, assalamualaikum sa atin lahat. In this tutorial, I will teach you how to create a multi-USB flash drive that can run different OS. So, may naka-prepare ako dito. Mga OS natin. So meron ako Windows 7, Windows 10, 8-in-1. Meron din Windows 10 na Pro and Linux, and pang cloning din na Acronis through image. Okay, so doon sa mga estudyante ko ng Comtech 101, tinuruan ko kayo paano gumawa ng Rufus, using Rufus bootable USB. So dito naman ay turuan ko kayo paano gumawa ng bootable USB pero multi-bootable USB na pwedeng ilagay ang iba-ibang klaseng OS. Pwedeng Windows 7, Windows 10, or Linux, or kahit anong OS, basta naka-image files lang siya. Okay, so naka-image files. Make sure na naka-image files siya. So, ganito ang actually ang itsura ng image files. Okay, so napakadali lang to, pinaka-easy. So, sundin nyo lang. Unang-unang gawin natin ay mag-download muna tayo ng application. Okay, so free lang to siya actually. Punta lang kayo dito at search nyo for Bentoy. Okay, so download nyo lang. And okay, so merong bagong version sa Bentoy. Download nyo yung pinakabago. Make sure na pang Windows siya. So download natin. And then hanapin nyo lang dito sa baba itong zip. Okay, so dito na. At ilagay natin dito sa sama natin dito para makita nyo lang. Okay, so extract. And ito. So bago nyo to i-click, ilagay muna natin ang USB. So meron ako dito Kingston na 32 gig. So depende sa inyo, pwede din 16 gig, minimum 16 gig para makalagay kayo ng maraming OS. Okay, so na-detect na ang Kingston. Okay, so make sure na wala kayong importanteng laman sa loob ng USB nyo kasi buburahin ni Bentoy ang laman ng USB. Okay, so dito sa Bentoy, pasok tayo. Okay, so kung napansin nyo, na-detect yon Kingston. Okay, install nyo lang. Okay, ipo-format, yes nyo lang. Okay, yes nyo lang. Okay, tapos na. So, ganun lang kadali gumawa ng, i-close lang natin, ng multi-USB. Okay, so, kita nyo, wala pang laman. So, ilagay lang natin yon mga OS na gusto nyong pang format or reformat. So, dito sa akin, ilagay ko ang
mga favorite kong OS, itong tatlo. So i-copy ko lang at i-paste. So ganun kadali lang. So mas madali pa siya kaysa mag-Ropus. So importante meron kang ISO files. ISO files na OS or mga Chrome OS, meron ako Linux at Acronis True Image. Pwede nyo ilagay, copy paste lang. Hindi man ako gumagamit ng Linux, kaya ito lang ang ilalagay ko. Yun, Windows 7, Windows 10, at saka yung isang favorite ko na Windows 10 na latest 1909 na Windows 10, at ang pang-cloning ko na Acronis True Image. Yun ang ilalagay ko sa USB. At pwede nyo rin gamitin itong USB pang storage nyo. Pwede rin. Huwag nyo lang burahin itong mga OS at gagana pa rin to siya ng maayos. So, ganun lang kadali gumawa ng multi-bootable USB flash drive. So, tapos na. So, tapos na mga ka-right click. So, tingnan natin ang sa loob ng USB. Okay, so dito na yung nilagay nating mga OS. Windows 7, Windows 10 na 8-in-1. So, marami tong Windows 10 dito. Ay iba-ibang version. At meron din akong yung latest na version, 1909 na Windows 10. Okay, so ilagay din natin yung Acronis True Image para meron akong pang cloning. So sa mga gustong matuto paano mag-clone ng hard disk or kahit anong storage, so meron akong video paano gumamit ng Acronis True Image pang cloning. So, no need na kayo bumili pa ng mga DuckStation na cloning device. Umabot pa ng 1,000 plus yun. So, ito na lang. Software at libre pa. Okay, so pagkatapos nyo panoorin to, pwede kayong pumunta doon sa mag-search kayo dito sa YouTube channel ko ang how to clone using Acronis True Image. Napakadali lang talaga mag-clone using itong Acronis True Image. Okay, so tapos na tayo. So, ganun lang mga ka-right click. At meron na tayong multi-USB OS sa iisang flash drive. Okay, so at pwede nyo itong USB na to, pwede nyo rin to gamitin as normal USB pang saving ng files nyo, ipiprint nyo. So, okay lang, walang problema. Pwede nyo lang ilagay kahit anong files yan sa loob. Okay, so walang problema. So, kita nyo, napakadali lang gumawa ng
multi-bootable USB. So mas madali pa kaysa sa Rufus. Eject natin at punta tayo dun sa salpag natin itong USB dun sa ibang computer na ipo-format ko. Okay, so bubuksan na natin ang computer natin at i-press natin yung delete. Para makapasok sa BIOS. Okay, so at i-set natin ang dito sa settings. Yan, i-set natin ang bootable USB. So, yun na. Yan, naka-bootable USB na siya. Sa Kingston to. Okay. So, kung hindi kayo naka-bootable USB Kingston, hanapin nyo doon sa hard drive. Kung MSI kayo, hanapin nyo dito sa USB. Ilagay nyo yung USB. Yan. Okay, so okay. Back na ako. So, dito sa option naman ay first boot priority ay USB. Then, F10. F10 para sa mas safe. Okay. Yes. So, tingnan natin yung ginawa natin multi-USB flash drive. Yan. Okay, kung napansin nyo ay mayroon Acronis True Image, yung pang cloning. Meron din Windows 10. Ito yung 1909 ko. Latest pa. Meron din Windows 10 8-in-1. Yung mga lumang Windows 10. At saka 64-bit, 32-bit kasama. At Windows 7 din. So, pwede ko pa dagdagan. Depende sa size ng USB nyo. So, sa akin is 32 gig. So, subukan natin pumasok sa Windows 7. Yung favorite Windows ko. Subukan natin pumasok. Hindi lang natin ituloy. Okay, so yan. So yan, nag-format na yan siya ng hard disk or ng computer. Okay, so kita nyo? So pwede na tayo magpo-format. Okay, so i-restart ko lang. Then tingnan natin kung magpa-function ang Windows 10. Okay, so sa Windows 10 tayo. Subukan natin yung Windows 10. Itong favorite ko Windows 10 yan. Enter. Any key, press any key. So, huwag nyo kalimutan. So, sa mga estudyante ko, yun, tinuruan ko paano mag-format ng computer. So, huwag nyo kalimutan yung procedure. Kailangan mag-press any key. Ito, Windows 10 naman to ngayon. So, kita nyo naman, loading ang Windows 10. Yan, Windows 10 Generation 2. Okay. So, i-restart ko ulit. Subukan natin yun. Windows 10 na 8-in-1. Okay. So, Windows 10 na 8-in-1 naman. Subukan natin. Enter. Any key. Press any key.
So, loading na ang Windows 10 8-in-1. So, ganyan lang mga ka-right click. Okay, so, yan. Kita nyo naman. Windows 10 8-in-1. Next tayo. Subukan ko lang i-next. Wala akong keyboard. Wala akong mouse. Gamitin ko lang keyboard. So, i-next natin yan. Tingnan natin. Install. Okay, so yun ang sinasabi kong 8-in-1 na OS. So meron siyang 64 na home, meron home pre-activated. So meron din Pro. Okay, so meron din educational copy, enterprise. So kompleto siya. Okay. So example lang yan. So i-restart natin. Subukan natin yung Acronis True Image, yun OS pang cloning. I-restart ko lang. So tatlong OS na image files is nagfa-function sa ginawa natin. So ngayon ay subukan natin ay ang Acronis True Image. Okay, so hindi nyo na kailangan bumili pa ng docking device pang cloning kasi mahal pa yon, 1,000 plus. Ito effective na effective to. Pwede tayo mag-clone gamit ang Acronis True Image. Okay, so enter ko. Yan, any key. Press enter. Yan ang Acronis True Image. So meron ako tutorial dito paano mag-clone. Tingnan nyo lang sa description sa baba, sa link meron ko ilagay, at i-search nyo na rin ang mga videos ko dito sa YouTube channel, at marami pa kayong makikita ang mga learn basic video tutorial. Kasama na dito ang how to clone. So ganyan ang kadali mag-clone. Okay, so hanggang dito na lang din. Hindi ko na itutuloy yung cloning kasi mayroon akong ibang video dito sa cloning. So ang ginawa lang natin ngayon ay para makita nyo kung paano gumawa ng pinaka easy way na gumawa ng multi USB flash drive, multi bootable USB flash drive. Okay, so ang gamit ko na motherboard pala ngayon ay itong MSI A320 Pro BD/S, ang paborito kong board para sa entry level na computer. Okay, so hanggang sa muli. Salamat mga ka-right click. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell to notify when new videos are released. And thanks for watching.